Mali pa kaya may different na people novela, kanina lang. Kaya nakakatulong siya na sana mapanatili yung ganyan mga naka-imprintang mga novena. Katulong to sa amin kasi siyempre sa araw-araw na pagkabuhay namin, diyan kami kumukuha. Hindi ako malapit masyado kay Ama. Nung natuto akong mag-novena, naging parang malapit ako sa kanya. Sa puso ng Bicol, kung saan ang pananampalataya ay bahagi na ng araw-araw, may isang maliit na imprentang tila tahimik lang sa gilid ng lungsod. Ngunit, sa loob ng kanyang mga makinang kupas, nabuo ang daan-daang dasal, pag-asang pinagkapithingahan ng maraming taon. Ito ang kwento ng Cecilio Press, ang pinakamatanda at isa sa pinakamahalagang saksi ng debosyong Bicolano. Taong 1949, sa isang tahimik na komunidad sa Sabang, itinayo ni Gaudencio Cecilio ang isang maliit na imprenta. Wala pang digital noon, wala pang mabilis na kopyahan. Kada pahina, kinakamay, pinapagalaw sa lumang makina. Pinaka-input ka ni sa magurang ko pa sa ama ko, nakanayamang printing press ka trabaho si Duman. Yung pagpinto daan ng mga 1940s pa. Mula sa makinang halos 80 taong gulang, umusbong ang libu-libong novena booklets. Sa bawat tahanan, may nakatagong lumang nobena. Minsan gusot, minsan kupas, pero hindi kailanman nawawala. Dahil para sa maraming Bicolano, ang printed novena, hindi lang papel. Ay malaki na itutulong ito sa amin kasi nakakatulong kami sa mga kabataan. Hindi lang kabataan, minsan meron din mga matatanda na hindi rin marunong mag-grocery. Kaya yun, inaalam namin na, sige na po ma'am, bigyan na po para sa mga bata para matuto sila mag-grocery. Ganyan, hinihikayat namin sila. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, may mga taong pumupwesto na sa simbahan. Hawak ang nobenang dekada na sa kanila. Iba raw ang pakiramdam kapag papel ang hawak. May bigat, may koneksyon, may kasaysayan. Mas maganda pa rin yung being nakasulat sa nobela kasi kahit anong mangyari, hindi yun maano kung hindi mapunit kung hindi mawawala. Kasi pag sa cellphone, kasi pag na-delete mo yun, wala nang ikang wala ka nang babasahin. Pero kung nasa booklet, talagang habang buhay mo yun magagamit. Lalo kung iingatan mo, mawawala lang yung kung mabasa siya, mawala siya o may kumuha siya. Yun ang magiging nung pag nawala yun. Pero tulad ng lahat ng kwento, dumating ang bagyo. Literal at simbolikal. Digital apps, online novenas, murang photocopies, at ang pinakamalaking pagsubok, ang baha. Uri na yung baabot yung diyo. Dati dahil mali inaabot, yung salud na ni. Yun na ito sa pinakalan ko ba? Hindi po nang babakit. Sila yung ko dyan sa barang pero. Ngunit, kagaya ng pananalig ng mga taong gumagamit nito, nanatiling matatag ang imprenta. Hindi lang pag-imprinta ang ginagawa ng Cecilio Press. Ito ang tahimik na tagapag-ingat ng kultura at pananampalataya ng mga Bicolano. Sa bawat pahina, may panata. Sa bawat tinta, may tradisyon. At sa bawat nobena, may kwento ng pag-asa. Nagbabago na ang panahon, nagiging digital na. Mas gusto niyo pa rin po ba yung dati or mas maganda na yung maging digital na yung Ay kung ako ang tatanungin, siyempre, maganda na rin yung digital. Pero itong mga pag-grocery dapat, yung parang dati, yung nakasanayan natin. Kasi yun talaga ang Pero siyempre, yung mga digital sa mga kabataan ngayon, pabor yun. Kasi mas madali silang nakakaano sa pag-aaral nila. Alam ko kasi naaano ko yan sa mga anak ko Naobserbaran ko yan sa mga anak ko na madali na lang nilang na-research. Hindi katulad namin noon na saan kami nito kukuha, saan kami niyan nahahanap. Pero ngayon, pag digital, ilang click, pindot lang, andyan na kagad, diba? Nakakatulong siya para may babasan mo, may mga problema ko, nagpapasalamat ka, may mga babasahin kang mga nobena. Ang mga nobena, iba-ibang mga santo. Kung halimbawa, nagdidibusyon ka sa ganitong santo, meron siyang sariling nobena. Ito, ang laking tulong sa akin ito, sa lahat ng tao na nangingailangan ng tulong. Lalo na sa akin, example sa akin. Kasi dati, hindi rin naman ako malapit kung sabihin natin ito, hindi ako malapit masyado kay Ama. Nung natuto akong mag-nobena,
naging parang malapit ako sa kanya. Dahil po doon. Malalim ang Naiyak. ayun. Sa panahon ng mabilis na teknolohiya, may mga bagay na hindi dapat mawala. Ang nobena ng Cecilio Press ay hindi lamang lumang tradisyon. Ito ay alaala, gabay, panata, at isang pamana para sa susunod na henerasyon. Sa dulo, ang imprinta ay maaaring tumigil, ang tinta maaaring matuyo. Ngunit ang pananalig na ibinahagi nito, mananatili. Ito ang kwento ng Cecilio Press, isang munting imprinta na nagpanatili ng dasal ng buong rehiyon. Sa paglalim ng aming pag-aaral, isang mahalagang tanong ang sinagot namin. Ano nga ba ang papel ng isang maliit na imprinta sa pagpapatuloy ng pananalig ng isang buong lungsod? Habang ang mundo ay tumatakbo sa bilis ng teknolohiya, ang Cecilio Press ay nanatiling matatag. Isang paalala na may mga sagradong bagay na kailanman ay hindi dapat mawala. At hanggat may Bicolanong nananalig, mananatiling buhay ang pahina, ang panata, at ang kwento ng Cecilio Press.